Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Choco Beehive. Handa na ba kayo? Ang mga kakailangan na ingredients natin ay mantika 200 grams, sugar 300 grams, salt 1/2 teaspoon, tatlong itlog, cocoa powder 50 grams, skim milk 50 grams, all-purpose flour 225 grams, fresh milk 1/2 cup, baking soda 1 teaspoon, baking powder 2 teaspoon, tubig 1 cup, at choco flavor na 1 teaspoon. Sa ating lalagyan ay atin nang ilagay ang ating all-purpose flour at cocoa powder, baking soda, baking powder, skim milk, at atin naman itong salain na ng sabay-sabay para maiwasan natin ang pamumuo. Ilagay na rin natin ang asukal, asin. Pagkatapos naman nito ay atin na itong haluin ng haluin. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, tatlong itlog. Pagkatapos naman ay atin nang itong haluin ng haluin para naman magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Ilagay na natin ang 1 cup ng tubig. Pagkatapos ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na sila. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Pagkatapos haluin ay atin nang ilagay ang ating choco flavor. Atin na ito ulit haluin hanggang sa maging ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito. Kuhanin na po natin ng molde at maglagay po tayo ng ating parchment paper na may mantika sa ilalim at atin na po siyang ibuhos. Ayan. Atin lang po siyang pantayin mga ka-bakers. Or pwede rin po natin siyang alog-alogin ng kaunti po para po pumantay po siya. Yan. Pagkatapos ito ay atin na po siyang ilagay sa ating oven. Ang ating temperature sa taas ay 160. Sa baba po ay 200 at ang baking time is 50 to 60 minutes. Pagkatapos po ng 50 or 60 minutes ay luto na po ang ating cake. At ang next po nito ay atin po muna siyang papalamigin. Ngayon naman ay maglagay tayo ng 1/2 cup ng tubig. Asukal 300 grams. Naglagay na rin pala ako ng cream of tartar na 1/4 teaspoon. Ito nga po pala yung ating icing. Na-boiled po ang ating gagamitin at atin lang po siyang pakuluan. Ilagay na rin nga po pala natin ang 3 pirasong egg white. Ayan, kumukulo na ang ating nilagay at dahil malamig na rin ang ating cake ay atin na siyang tanggalin mula sa ating molde at just take your time lamang po. Ayan, ito na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Ngayon naman po ay atin na pong tatanggalin ng ating parchment paper. Ayan, ito na po ang kanyang itsura na napakaganda at napaka-cutesy pa din. At ngayon naman po ay atin na po itong aayusin. Ngayon naman po ay atin na pong hiwain ang medyo maumbok na part ng ating cake para naman po pantay-pantay po ang lahat ng mga kakain nito. Yan. At syempre, masarap na masarap po talaga itong ating tinapyasan. Ngayon naman po ay atin na po siyang hihiwain at ang tamang paghiwa po nito ay kayo na po ang bahala kung gaano po kalaki or kaliit ang gusto nyong hiwa as long po as pasok po sa inyong panlasa, sa inyong budget at higit sa lahat ay kung magkano nyo po ibebenta ito. Atin pa po itong mas palamigin kaya naman tayo na ay gagawa ng ating choco frosting ganache. Inilagay na natin 3 egg yolk, fresh milk 1 cup, asukal 1/2 cup, cocoa powder at cornstarch na 3 tablespoon, at syempre atin natin tong salain para maiwasan natin ang mga buo-buo. Naglagay na rin pala ako ng 3 tablespoon ng mantika at atin na itong haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang ating mga ingredients dito. Pag nahalo na ay atin nang ilagay ang choco flavor na 1 tablespoon. At syempre, atin na itong haluin ng haluin hanggang sa maluto na ang ating chocolate ganache. At sa paghahalo nga po pala ay kailangan po talaga natin itong haluin ng haluin. Ang apoy nito ay medium lamang. At kailangan po ay kulong-kulo po siya dahil baka po masunog po kasi siya kapag hindi po siya nahalo at hindi po siya kumulo masyado. Kapag ganito na po ang kanyang consistency ay okay na po ito, luto na po ito mga ka-bakers. Kaya naman atin na po itong ilipat sa ating canister. Ayan, just take your time lamang po at higit sa lahat ay
Mag-enjoy lamang. At ito na po ang kanyang itsura. Maglagay na po tayo ng gatas. Kahit kaunti lamang po at atin na po siyang i-mix-mix. Ayan. Pagsamahin po natin siya hanggang sa magsama-sama na sila. Ayan. Malapit na po silang magsama kaya konting halo na lang po mga ka-bakers. At syempre mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product sa chocolate. At higit sa lahat ay kumukulo na po ng maigi ang ating icing. Kaya naman atin na pong ipaandar ang ating 3 egg white. At next nito ay, ito na po ang kanyang itsura na napaka-alsa na. At atin na pong ilagay ang ating pinakuluan kanina. Dahan-dahan lamang po, ito po ang magsisilbing lasang marshmallow sa ating cake. Higit sa lahat, napapalinamnam niya pa ang lasa ng ating cake. So naman mga kabigis, gawin lang po natin ito hanggang po sa tuluyan na pong umalsa ang ating icing. At ito na nga po ang kanyang itsura. Tingnan niyo naman po, napakaganda. Pagkatapos nito ay atin na po itong ilipat sa ating piping bag at sa ating tip. At maglalagay na tayo ng mga bilog-bilog na icing. Pa-circle lamang po mga ka-bakers. Parang isang dot na malaki. May maliit na dot. Tapos may cute na dot pa. O, diba? Pwedeng-pwede nyo na po talaga itong ibenta kahit po magkano. So mga ka-bakers, gawin lang po natin ito hanggang po sa tapos na po tayo sa lahat. Ayan, eto na po ang kanyang itsura dahil tapos na po ito. Kaya naman, ang next natin ay lalagyan na po natin ito ng chocolate frosting ganache. Na isa talaga sa aking mga paborito. Atin na pong ilagay. Ang nilalagay lang po namin dito usually ay 1 hanggang 2 kutsara. At nakadepende din naman po yan sa inyo kung gaano po karami ang inyong ilalagay. Just take your time. Tigit sa lahat, yung mabubusog ka talaga at mawawala yung ating dinadaing na problema. Okay mga ka-bakers, so gawin lang po natin ang paglalagay ng ating chocolate frosting, ganache, hanggang po sa matapos na po tayo. At syempre po mga ka-bakers, ito na po ang ating finished product na sobrang sarap. Sobrang yummy, patok na patok, at higit sa lahat, hindi ka talaga magugutom at hindi ka magsasawa. Tignan niyo naman po kung gaano po siya kaganda kahit sa video pa lang. Pero sobrang sarap niya na po at sobrang ganda. So, hindi ko na nga po tatagalin pa mga ka-bakers. Ito na po ang ating food for the soul ngayong umaga. 1 Corinto 13:13, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Hanggang dito na lang po muna ako mga ka-bakers. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Paalam, take care at higit sa lahat ay God bless.